Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Dinismiss na ng Commission on Elections ang disqualification petition laban sa bagong henerasyon party list. Base sa kopya ng desisyon na inilabas ng COMELEC First Division, kulang sa mga attachment at hindi nabigyan ng kopya ng reklamo ang mga respondent. Wala ring paliwanag ang mga petitioner kung bakit registered mail at hindi personal service ang ginamit sa pagpapadala ng kopya. Bigo rin ang mga ito na i-attach sa petisyon ang kopya ng Certificate of Nomination at Certification of Acceptance of Nomination o CONCAN. Kaya hindi sufficient in form ang petisyon dahilan para tuluyan itong i-dismiss. Yan ang aming gustong gawin para sa bansa. Kayo COMELEC, huwag kayong makialam sa aming away. Sa mga makakaliwang grupo ang nagkaso sa amin, makakaliwang grupo, yung gobyerno ng Pilipinas nagkaso sa kanila, di sana pareho kami hindi maproklama. Bakit sila naproklama? Mas matindi yung kaso sa kanila ng Government of the Republic of the Philippines. Sila nagkaso lang sa amin, kami hindi makaupo. Dahil sa inyong pamumulitika at mga business as usual nyo dyan. Anong gagawin nyo? Ituturo nyo sa akin kung sinong kukuhanin kong abogado para ma-resolve yung kaso? Utang ina. Bisit na kami sa ganyang sistema sa gobyerno. Kahit si Bongbong Marcos, bisit na. Kayo sa COMELEC ang huling gumaganyan, namumulitika. Kaya masabi ko sa inyo, kung hindi pa aayusin to ng COMELEC, taong bayan ang nagagalit sa iyo dahil ayaw mong paupuin yung ibinoto nila. Si Bongbong Marcos na rin ang nagagalit sa inyo at pinagre-resign kayo dahil namumulitika kayo. Ita-technically lang bilang abogado, technically we are not a member of the cabinet and we will not file resignations. Ang ina, ganito ba tayo sa Pilipinas? Nagpapaaral tayo ng mga abogado para i-twist lang yung batas at maging discretion lang natin kung kailan gagamitin yung kaso na hausaw. Kung ganyan lahat ng klase ng abogado, wala nang pag-asa ang bansang ito. Kaya sana naman, yung ibinoto ng taong bayan, paupuin nyo. Yung pinagre-resign ng Pangulo, mag-resign naman kayo. Lahat ng atensyon nasa inyo na. Ayaw nyo pang pansinin. Kayo na lang ang namumulitika dito, tapos na yung eleksyon. Kayo pa rin ang namumulitika sa resulta ng eleksyon. Sa mga commissioner at mga director dyan na mga yes man, taga-bulong kay George na, kapag kinasuhan kayo, hindi niyo pwedeng sabihin na inutusan lang kayo ng head of agency. Puro kayo abogado dyan. Sana naman maging patas kayo sa inyong pag-interpret ng batas at mga regulasyon. Nakalagay sa inyong rules. Kahit may kaso, basta hindi final, pwede proklama. Kami hindi nyo pinoproklama. Lahat ng kasama namin. Malversation of funds, graft and corruption, plunder, citizenship, hindi Pilipino, may kaso pa sa drugs, nasa CIA pa, kinasuhan ng terorismo, lahat sila nakaupo, kami hindi makaupo. Gano'n ka-twisted ang pag-interpret nyo ng batas? Utang inang bansa to. Chairman Ronald Cardema po ng Duterte Youth Party List. Tayo po ay nag-file ng petition for certiorari at nagpapatiyaro po tayo dun sa ginawa kahapon ng COMELEC. Bakit? Sa tingin po natin, merong grave abuse of discretion ang COMELEC kahapon. Sinabihan lang kami na hindi kami kasama sa proclamation tanghali bago mag-proclamation mismo. Kung sinabi nila last week yun, di na gawa namin ng paraan, pero parang sinadya na talagang 3-4 na oras bago yung proclamation, tsaka kayo magsasabi na hindi kayo kasali. Unang-una, bakit sa tingin namin merong grave abuse of discretion? Kasi discretion na lang pala ng COMELEC ngayon kung kailan sila magpoproklama ng duly elected winners sa eleksyon. Alam nyo sa ating bansa, ang katunayan na nga lang na meron demokrasya dito sa bansang ito, tuwing 3 taon, nagpupunta tayo sa halalan, bumoboto tayo. Ang Duterte Youth Party List po
ay ibinoto ng lampas 2 milyong Pilipino. Pag pumunta kayo sa resulta ng COMELEC, pag tiningnan nyo yung local absentee voting ng ating mga pulis at sundalo, ang number 1 na binoto ng ating mga pulis at sundalo, Duterte Youth Party List. Pag pinuntahan nyo yung mga overseas voting precincts, pumunta kayo, tingnan nyo sa Amerika, sa Hong Kong, sa Middle East, sa Japan, karamihan, Duterte Youth Party List ang number 1 na ibinoto. At maliban doon, lampas 2 milyong Pilipino na nandito sa bansa, tayo ang binoto para kahapon makita nila ang kanilang kinatawan na maproklama. Bakit sasabihin bigla ng COMELEC na dahil sa isang 2019 na kaso, very serious daw yon, very grave, i-hold muna yung proclamation? Una, masabi ko sa inyo, existing na yung house show na kaso na yon noong 2019 pa. Pero binigyan tayo ng proclamation for the 2019 elections. Noong 2022, existing pa rin yung 2019 na kaso na yon, pero pinasali tayo at binigyan tayo ng proclamation. Bakit ngayon, kung kailan tayo ang nasa taas, tayo ay magkakaroon ng 3 seats, bakit biglang sasabihin, very serious yung mga kaso na yun? Very serious pala yung kaso na yun Bumuelta si incumbent Kabataan Representative Raul Manuel sa pahayag ni Cardima na dapat pagtuunang pansin ng Commission on Elections ang mga anomalya sa nagdaang 2025 midterm election sa halip na politikahan ang kanilang party list. Giit ni Manuel, nangunguna sa listahan ng mga dapat imbestigahan ng COMELEC kung bakit hinayaang makaupo sa House of Representatives ang mga representative ng Duterte Youth sa kabila ng mga isyong kinahaharap nito, kabilang na ang hindi pagiging rehistrado. Hindi ipinoproklama ng poll body ang Duterte Youth, na kilalang taga-suporta ni Digong Duterte, dahil sa paglabag sa election laws, na nag-ugat sa disqualification cases na kumukwestiyon sa rehistrasyon ng grupo at qualifications ng kanilang nominees. Ito naman ang pahayag ni Dingdong Dantes noon hinggil kay Cardima. Clearly, if the petition will be granted, parang na-railroad ang democratic process of choosing the rightful representative. I think we all agree that the young people should never, ever, be disenfranchised, especially in governance. But with the country's youth chief getting into this, teka lang, ipinaglaban at patuloy na itinataguyod ng mga opisyal at empleyado ng National Youth Commission, NYC, ang karapatan at kakayahan ng kabataang makibahagi sa pamamahala. Regardless of regime, huwag nating hayaang madamay at mabahira ng importanteng institusyong ito na nangangalaga sa kabataan. Kung may balak siyang maging congressman noong una pa lang, nararapat lang na nag-resign siya bilang NYC chairman. Pwede bang nagising na lang siya isang araw at nag-decide na trip niya? Maaari kasing nagamit ang ahensya upang magkaroon siya ng unfair advantage noong kampanya. Malinaw din naman ang batas kontra sa party list na tumatanggap ng kahit anong suporta o may koneksyon sa gobyerno. Nakakalungkot na bilang pangunahing representante ng kabataan ay lumalabas na nakikisali siya sa pag-abuso at pag-circumvent sa party list system. Gusto man nating isipin na totoo ang kanyang hangarin, marami siyang dapat ipaliwanag kung paanong nag-withdraw lahat ng nominado ng kanilang party list at sa biglaan niyang pagpasok bilang substitute ng kanyang asawa na siyang number 1 nominee. Ito ba ang values na gusto natin ituro sa mga kabataan? Sa ating mga bagong mambabatas, please look into the party list system. Ipagtanggol at palakasin po sana nyo ang mekanismong nagbibigay espasyo sa mga sektor na marinig ang kanilang mga boses. Huwag nyo po sana hayaang masalawla ito ng mga taong uhaw o nalulunod sa kapangyarihan. At sa iyo Mr. Cardima, if you really want to serve the young people, you are already in the best position to do so. Tanungin mo si Chairman Saidinho Segura, whom I respect so much. Ito naman ang sinabi ni Aiza Segura noon kay Cardima. Ha, sus, wag mo akong simulan Cardima. Hindi ako ang umubos ng oras sa NYC para sumipsip at gawing ninong at ninang ang lahat ng pwedeng makapitan para makasigurado sa pwesto. Tuwing meeting natin, na usually hindi ka naman nakikinig. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo kung inaalam mo ba ang sitwasyon ng mga kabataan sa area mo nung Commissioner for Luzon ka? Umikot ka ba para alamin kung ano ang mga pinagdadaanan nila? Though it is an issue, hindi lang NPA ang problema ng kabataan. Kung yan lang ang gusto mong ayusin, lumipat ka ng ahensya. Pero sige, huwag tayo mag-deviate sa issue.
Ito lang masasabi ko, you have to be accountable for what you did to the NYC to achieve your political plans at huwag kang gumamit ng mga strategy na pailalim para lang manalo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,